Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 441, ang Crown Prince. Ang liwanag ng kabilugan ng buwan ay sumisikat pa rin sa lawa, ngunit ang liwanag ay nagsisimula ng mabuo sa abot tanaw. Kalmado pa rin ang tubig ng lawa. Tila lalong tumitindi ang liwanag mula sa abot tanaw. Sa sandaling iyon, wala nang nakikipaglaban sa itaas ng lawa. Umalis na sina Yu Menghi at Lin Feng. Pagkaalis nila, nanatiling tahimik ang mga tao sa paligid ng lawa. Walang alam kung ano ang sasabihin. Ang ilang mga tao ay natutunaw pa rin ng mga nakakagulat na pangyayari na kanilang naranasan noong gabing iyon. Si Lin Feng ang naging dahilan ng pagtakbo ng puso ng lahat. Nagulat siya sa lahat, mula sa simula hanggang sa wakas. Una, naglabas siya ng nakakatakot at nakamamatay na enerhiya na ginawa niyang espada, pagkatapos ay ipinahayag niya ang kapangyarihan ng kanyang Black Lotus. Pinatay niya si Ling Tian. Pinatay niya si Shi Qiong. Pinatay niya sina Chu Qing at Chu Zanpang. Napakaraming sikat na cultivator ang namatay dahil kay Lin Feng. Nakamit ni Lin Feng ang isang himala kapag nakaharap ang isang malakas na kalaban, siya ay magpapakita ng higit na lakas. Parang kahit gaano pa kalakas ang kalaban niya ay may nakatagong trick pa rin siya para harapin sila. Kasabay nito, si Yu Menghi ay sa wakas ay nagpahayag ng kanyang sarili. Siya ay anak ni Yu Qingshan, ang pinuno ng Yu Clan. 18 taon na ang nakalilipas, siya ang pinakamaganda at pinakanamumukod tanging babaeng cultivator ng Zuyu. Isa siya sa 4 pinakamalakas na cultivator sa bansa. Lahat ng tungkol sa kanyang mga taong humanga, si Yu Menghi ay tunay na likas na matalino. Matapos manatili sa dilim sa loob ng 18 taon, sa wakas ay nahayag na niya ang kanyang sarili, para sa kanyang anak, si Lin Feng. Katulad ng 18 taon na ang nakaraan, siya ay kamangha-mangha pa rin, kasing kislap at kasing ganda gaya ng dati. Siya rin ay napakatalino, pagdating sa paglilinang. Siguradong ibinahagi ni Lin Feng ang kanyang talento. Nasa ugat ni Lin Feng ang dugo ng Yu Clan. Dahil doon, mayroon siyang makalangit na espiritu ng dragon ng Yu Clan, ang makalangit na Celestial Fang Spirit. Sa pagkakataong ito, ang tunay na bayani ng pambansang kompetisyon ay si Lin Feng. Tahimik pa rin ang maraming tao sa pampang ng lawa. Nakatingin sila sa siyam na dragon na lumulutang sa ibabaw ng tubig. Dalawang pangungusap lang ang sinabi ng taong nasa trono. Pagkatapos ay tumigil siya sa pagsasalita na para bang hindi siya umiiral, sa simula. Nang salakayin ni Yu Menghi ang matanda, hindi man lang niya ito sinubukang pigilan. Hanggang sa sandaling iyon, walang eksaktong nakakaalam kung sino siya, maraming tao ang naniniwala na ito ang hari ng Zuyu. Isang banayad na simoy ng hangin ang nagsimulang umihip sa lawa, ang mapanglo at mapanglo na liwanag ng buwan ay nagsisimula ng maglaho, at lumalamig na. Lahat ay maaaring umalis ngayon. Sa wakas, ang nakaupo sa trono ay nagsalita, siya ay naging mahinahon at matahimik, ngunit ang kanyang mga salita ay matatag. Umalis. Dapat bang umalis na lang ang lahat? Tapos na ba ang pambansang kompetisyon? Natigil na ba talaga? Ang karamihan ng tao ay nagpakawala ng bigong buntong hininga, marami sa kanila ang gusto pa ring makita ang iba pang matataas na opisyal na lumalaban, ngunit ngayon ay tila imposible. Karamihan sa kanila ay naglakbay ng malayo upang manood. Maaaring maging masaya sila na nakita nila ang pagsikat ni Lin Feng, siya ang magiging pinakabagong entry sa 8 mataas na opisyal. Mula sa araw na iyon, si Lin Feng ay isa sa 8 mataas na opisyal. Umungol ang dragon na naging sanhi ng pagyanig ng hangin. Ang tubig ng lawa ay nagsimulang maging magulo habang ang siyam na mga dragon ng baha ay sumugod sa kalangitan at ibinuka ang kanilang mga napakalaking pakpak. Nang makita ng karamihan ang 8 malalakas na dragon, nagsimula silang manginig. Nagtataka sila kung sino ang amo ng mga dragon. Sino ang nasa trono? Dapat ang hari, tama ba? Sa sandaling iyon, bumulong ang isang miyembro ng Luo Zia Sect, sinusubukang hulaan kung sino ang tao. Ang hari. Sa aking palagay, hindi siya makapangyarihan. Si Lin Feng ay kumilos ng napaka-agresibo, si Yu Menghi ay nagbanta at ininsalto ang lahat, at lahat ng mga taong iyon ay pinatay sa harap niya, dapat bang tawaging hari ang gayong duwag? Biro ng kanyang kausap. Kuya, huwag kang maingay. Paano kung narinig ka niya? Nagtataka namang sagot ng isa. Paano nila na-provoke ang taong nakaupo sa tronong iyon, dapat napakalaki ng status niya. Seryoso ako, ano bang kinatatakutan mo? Kahit marinig ka niya, hindi siya matatakot ng aming guro. Sabi ng isa sa malakas na boses, sinisipsip niya ang kanyang guro, si Gu Chunkyu. Sige, tumahimik ka, sigaw ni Gu Chunkyu. Guro, ang sinasabi ko lang ay totoo, ang taong iyon ay hindi man lang ng ahas na magsalita, nagtago lang siya sa likod ng mga dragon at umupo sa kanyang trono. Kung hindi siya duwag at mahina, ano? Malakas na sabi ng taong iyon. Sa sandaling iyon, naririnig ng lahat ang kanyang mga salita at maraming tao ang nanonood sa kanya. Sumimangot si Gu Chunkyu at pagtatapos ay pumuno sa kalangitan ang tunog ng dagandong ng dragon. Isang nakakatakot na brutal na chi ang lumitaw at pinilit ang lahat, na nagpapalitan ng kanilang mga ekspresyon ng mukha sa takot. Nakakakilabot. Anong pressure? Malaki rin ang pagbabago sa mukha ni Gu Chunkyu. Masakit para sa kanya na makayanan ng pressure na iyon. Ito ay brutal, agresibo at marahas. Sa sandaling iyon, tahimik pa rin ang nakaupo sa trono pero halatang galit na galit. Mukhang hindi ito maganda, sabi ni Gu Chunkyu sa mahinang boses. Bukod dito, ang ibang mga miyembro ng Luo Zia Sect ay mukhang mas matalim, lalo na ang isang sumigaw. Ang kanyang mukha ay naging nakamamatay na mapatla sa isang kisap mata, ganap na walang kulay. Ang pressure na iyon ay bumagsak sa kanyang katawan at kinilabutan siya.
Isang banayad na tunog ang kumalat sa hangin, para bang masisira ang kapaligiran sa ilalim ng ganoong pressure. Ang mga dagandong ng mga baha ng dragon ay lalong lumakas. Halos mapunit ng kanilang dagandong ang kapaligiran. Pagkatapos ang mga kurtinang tumatakip sa trono ay naging alabok. Kaagad pagkatapos, nakita ng mga tao ang isang guhit na silweta sa kalangitan sa itaas ng lawa. Nakatingin siya sa lupa, kaya nakalugay ang mahaba niyang buhok habang umaagos ito sa hangin. Siya ay mukhang napakamaharlika at dominante habang nakatayo sa kalangitan, siya rin ay mukhang napaka-brutal at agresibo, tulad ng isang monarko, ang kanyang chi ay kumikinang na parang mga hiyas ngunit parang kamatayan mismo. Tumakbo. Sumigaw si Gu Chunqiu ngunit maraming tao ang hindi makatakas. Sila ay natupok ng napakalaking enerhiya, hindi sila makagalaw sa ilalim ng ganoong pressure. Napaluhod pa ang ilang tao, lahat sila ay nakaramdam ng malamig na pawis na tumutulo sa kanilang likuran, lalo na ang kakainsulto lang sa taong iyon, walang kulay ang mukha at nanginginig ang mukha. Ang brutal na silhouette na iyon ay umungo sa isang iglap, kumalat ang mga basag na tunog sa hangin at sumambulat ang dugo sa kalangitan. Makikita ang galit sa mga mata ng mga taong malapit sa biktima, at sa isang iglap, naging bangkay na rin ang mga iyon. Ang silhouette na iyon ay naghihiwalay sa kanyang mga kaaway sa pinaka-brutal at malupit na paraan. Tsaka nagsisigawan na ang mga nakasaksi lang sa pag-ataking iyon. Hindi na nila napigilan ang lakas ng pressure. Nagsisimula ng sumabog ang kanilang mga daluyan ng dugo, at napuno ng dugo ang hangin. Ang karamihan ng mga miyembro mula sa Luozia sect ay patay na ngayon. Si Gu Chunqiu ay bahagyang mas mabilis kaysa sa iba at nagawang makatakas sa sakuna. Lahat ay natulala sa brutal na pagpapakitang iyon. Nakakatakot ang itsura ng lalaki. Ang pagsulyap sa kanya ng isang beses ay halos sapat na para makaramdam ng sakit, ang kanyang ekspresyon ay lubhang matalim. Nakasuot siya ng dilaw na tsangpaw, at ang kanyang enerhiya ay brutal, marahas at napakalakas. Ang kanyang brutal at marahas na chi ay nagbigay sa mga tao ng pakiramdam na mayroon lamang puwang para sa kanya sa mundo, ito ay kung ang lahat ay walang karapatang umiral. Sumimangot ang taong iyon at tumingin kay Gu Chunqiu. Kailangang mamatay ang mga walang respeto. Pagkatapos sabihin iyon, ang lalaking iyon ay naglabas ng nakamamatay na chi na dumiretso patungo kay Gu Chunqiu na ang ekspresyon ng mukha ay nagbago ng husto. Paano ito nangyayari? Paano ito naging posible? Takot na takot siya nang makita ang lakas ng pag-atake na hindi man lang niya naisip na hamarang. Hindi niya kailangang lumaban. Wala siyang pagkakataong manalo. Ang tanging gusto niya lang ay makalabas ito ng buhay. Pinalibutan ni Pure Chi ang kanyang katawan, at mabilis siyang tumakbo palayo. Nagsimulang mabuo ang kulay rosas na ulap sa kanyang katawan. Ang brutal na figure ay sumugod at itinapon ang sarili kay Gu Chunqiu. Ang lahat ng kanyang mga galaw ay tila random, ngunit siya ay napaka-organisado. Ang brutal na enerhiya ay pinupuno ang kapaligiran sa kanilang paligid. Mamatay. Isang nakakatakot na boses ang umalangaw sa utak ni Gu Chunqiu. Bigla siyang nanginag. Gusto niyang umiwas pero paano? Parang imposible ng sandaling iyon. Ito ang unang pagkakataon na nakaramdam siya ng ganoong takot. Parang nasa isip niya ang taong iyon. Pash. Tumalsik ang dugo kung saan-saan. Si Gu Chunqiu, ang patriarch ng Luozia sect, ay napatay sa isang iglap. Nawasak ang katawan niya, patay na siya. Dahil sa ilang salita, ang Luozia sect ay nalipot. Parang katawa-tawang kasinungalingan, pero ito ang katotohanan. Habang nanonood ang mga tao, nabigla. Ang makapangyarihan at brutal na mukhang lalaki ay lumipad sa himpapawid at damapo sa isang dragon. Siya ay tumingin lubhang agresibo. Masama ang tingin niya sa lahat mga tao sa paligid niya. 18 taon na ang nakalilipas ay nagdala sila sa amin ng malaking pagmamalaki, kaya kapag lumitaw ang mga nakatatanda na iyon, hinahayaan ko silang ipahayag ang kanilang sarili ng malaya. Ngunit mula ngayon, si Zuyu ay nasa ilalim ko at sa akin lamang. Matapos siyang magsalita, umungal at pumailan lang sa langit ang kanyang mga dragon, gayunpaman, tumibok ang puso ng mga tao nang makilala nila ang lalaki. Ang prinsipe ng korona, si Duan Wu daw. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 442, pagkikitang muli. Ang prinsipe na tahimik na nakaupo sa trono ay nasa langit at mukhang sobrang agresibo, mapagmataas at mayabang. Maliban sa prinsipe, sino ang maaaring kumilos sa ganoong paraan? Ito ay tiyak na si Duan Wu daw. Gaya nga ng sabi niya sa mga sabi-sabi, matigas ang ulo, ligaw at agresibo. Kung may nakasakit sa kanya, mamamatay sila, kung iginagalang nila siya, hahayaan niya silang mabuhay ng masaya. Ang paggalang sa kanya ang tanging pagpipilian nila. Ang kanyang mga dragon ay umungal, at isang malakas na hangin ang bumalot sa kapaligiran, at si Duan Wu daw ay nawala sa abot tanaw, ngunit ang karamihan ay hindi mapatahimik. Una, pinagtaka sila ni Lin Feng, pagkatapos ay si Duan Wu daw, ang dalawang binata na iyon ang nagpang-inag sa puso ng mga tao. Ang Luozia sect ay dumanas ng matinding pagkalugi. Kahit na ang mga makapangyarihang sekta sa bansa ay may malaking impluensya at kapangyarihan, kung Lolaytino hindi igalang siya, sila ay mamamatay. Kung ang isang tao ay sapat na malakas, mayroon silang ganap na kalayaan na gawin ang gusto nila. Ang kapangyarihan at impluensya ng mga sektang iyon ay wala sa harap ni Duan Wu daw at sa kanyang napakalaking lakas. Kaya niyang sirain ang lahat sa isang kisap mata. Karapat-dapat siyang maging unang ranggong mataas na opisyal. Sinasabi ng mga alingaw na ang lahat ng iba pang 7 matataas na opisyal na nagtutulungan ay mas mahina pa rin kaysa sa kanya, iniisip ko kung totoo ito. Naisip ng ilang tao sa sandaling iyon. Si Du Wu daw ay napakalakas.
Sa mata ng mga tao, si Chu Zanpang ay malakas at may nakakatakot na likas na kakayahan, ngunit kung ihahambing kay Duan Wu daw, tila hindi gaanong mahalaga. Lalo siyang naging malakas. Naisip ni Yu Tianming habang nakatingin kay Duan Wu daw na naglalaho sa abot tanaw. Si Yu Tianming ay pumangalawa sa 8 matataas na opisyal, ang kanyang layunin noon pa man ay lampasan si Duan Wu daw ngunit sa sandaling iyon, nalaman na lamang niya na si Duan Wu daw ay naging mas malakas pa. Ang pagkakaiba sa pagitan nila ay lalong lumaki, si Duan Wu daw ay nagiging mas malakas sa paglipas ng panahon, siya ay napakalakas. Sa Lovesick Forest, mayroong isang restricted area na puno ng magagandang berdeng puno ng kawayan, ang hangin ay dalisay at sariwa, ang kalikasan ay nasa magandang pagkakaisa. Sa gitna ng mga punong kawayan, maraming maliliit na bahay. Pantay-pantay silang nagkalat sa kagubatan ng kawayan. Naririnig ng mga nakatira doon ang kaluskos mula sa loob ng kagubatan. Si Yu Menghe, Lin Feng at Meng Qing ay mabagal na naglalakad sa kagubatan ng kawayan. Ang iba ay bumalik na mag-isa. Inay, 18 taon ka na bang nanatili dito nang hindi umaalis? Tanong ni Lin Feng habang nakatingin kay Yu Menghe. Ayon kay Duan Xinye, matapos mawala 18 taon na ang nakalilipas, ang 4 na natatanging disipulo ay tumigil sa pagpapakita ng kanilang sarili. Ang ina ni Lin Feng ay palaging nananatili sa kagubatan, sa restricted area na iyon, hindi niya pinapayagang makita siya ng mga tao, at hindi nakakita ng iba. Namuhay siya ng nakahiwalay sa nakalipas na 18 taon. Talaga, bihira akong lumabas. Sagot ni Yu Menghe habang bahagyang tumanggo na nagpabuntong hininga sa lungkot ni Lin Feng. Napakaganda ng lugar na iyon ngunit ang pananatili doon sa lahat ng oras ay malamang na napakalungkot, hindi bababa sa hindi magagawa ni Lin Feng. Nasiyahan si Lin Feng sa paglilinang. Gusto niyang maging isang napakalakas na magsasaka. Gusto niyang makapasok sa iba't ibang cultivation layer sa pag-asang makakaakyat siya sa langit at hindi na kailangang mag-alala muli. Little Feng, sa tingin mo ba ay napaka-boring para sa akin na manatili dito ng 18 taon? Baka walang silbi. Tanong ni Yu Menghe habang nakatingin kay Lin Feng sa malambot at banayad na paraan. Oo naman. Sagot ni Lin Feng habang bahagyang tumanggo. Nag-isip siya ng ganoon. Maghintay hanggang sa mas maunawaan mo ang Lovesick Forest at titingnan natin kung ganoon pa rin ang iniisip mo. Sabi ni Yu Menghe na may misteryosong ngiti sa kanyang mukha na ikinagulat ni Lin Feng. Hindi kaya may espesyal na itinago ang gubat na iyon. Gusto ko munang ipakita sa iyo ang isang tiyak na lugar. Sabi ni Yu Menghe nang hindi nagpapaliwanag ng anuman. Nagpatuloy silang tatlo sa paglalakad. Tinakpan ng landas ang isang sariwa at lunti ang damo. Hindi sila mabagal o mabilis na naglalakad sa kagubatan. Sa harap ni Lin Feng ay lumitaw ang maraming mga puno, mukhang luma na ang mga ito, at ang mga puno ay malalaki. 2 o 3 taong magkahawak kamay ay hindi sila kayang palibutan. Ang mga punong iyon ay hindi bababa sa 100 taong gulang at isang sinaunang chi ang umuusbong mula sa kanila. Pagkatapos ay gumawa pa sila ng ilang hakbang, at lumitaw ang isang napakalaking puno sa harap ni Lin Feng, tila nakataas ang langit. Ito ay isang kakilakilabot na diameter na 10 metro, bawat isa sa mga sanga nito ay sobrang solid. Sinuot nila ang pinakamatibay na sanga at ugat na nakilala niya. Ang punong iyon ay 1,000 taong gulang at nagbigay ng sinaunang pakiramdam. Si Lin Feng ay namangha. Sa tuktok ng puno, mayroong ilang mga log cabin. Mukha silang komportable ngunit simple. Tumingin si Lin Feng sa mga log cabin, pagkatapos ay sinundan ng kanyang mga mata ang puno patungo sa puno nito at damapo sa isang bangkong gawa sa bato. May silhouette na kalmadong nakaupo sa bench na iyon. Ang taong iyon ay may pait sa kanyang kamay. Mahinahon niyang inukit ang isang bagay sa puno. At saka, sa tabi ng lalaking iyon, may isang imahe, at ang lalaking iyon ay inukit ito sa puno. Nang makita ni Lin Feng ang taong iyon, sumimangot siya ngunit kaagad pagkatapos, tumingin siya sa kalmado at ngumiti, nakilala niya ito. Si Lin Feng ay nagsimulang maglakad ng mahina, nang walang anumang ingay. Naglalakad siya patungo sa taong iyon. Sinundan ni Meng Qing si Lin Feng ngunit sa isang iglap ay nahawakan ni Yu Meng ang braso nito at hinayla siya pabalik. Pagkatapos ay inilagay niya ang kanyang daliri sa kanyang bibig upang sabihin kay Meng Qing na huwag gumawa ng ingay, at pagkatapos ay ngumiti siya. Tumanggo si Meng Qing at tumigil sa paggalaw. Tahimik lang siyang nakamasid sa pagdating ni Lin Feng sa likod ng taong iyon. Hindi pa rin gumagawa ng ingay si Lin Feng. Bahagya siyang yumuko at tumingin sa pait sa kamay ng kausap. Ang taong iyon ay mahinahong inukit ang bawat detalye sa puno. Ang larawang inukit na iyon ay mukhang napakalinaw at detalyado. Mukhang ang eskultura ay ang orihinal na bagay. Patuloy na tinitingnan ni Lin Feng ang kamay na iyon, at nagulat siya. Ang taong iyon ay gumagamit ng parehong lakas para sa bawat paggalaw. Ang kanyang mga galaw ay lubos na tumpak, napakahusay na tao. Pinanood ni Lin Feng ang taong naglalagay ng parehong presyon sa pait para sa bawat paggalaw. Ang lalim ng pagukit ay pareho sa bawat lokasyon. Malumanay na lumulutang sa hangin ang mga kahoy na shavings. Ang 10,000 bagay ng paglikha ay maaaring gamitin anumang oras at kahit saan upang magsanay ng paglilinang. Bamantong hininga si Lin Feng. Ang taong iyon ay mukhang nasa isang estado ng pagmumuni-muni, tulad ni Yan Yuping Sheng noong siya ay naglalaro ng kudyapi. Iyon ay isang landas sa pagpapabuti ng puso at pagbabago ng estado ng pag-iisip. Ang isa ay maaaring makapasok sa susunod na layer ng paglilinang salamat sa gayong mga kasanayan. Maaaring gawing isang malakas na ilog ang kanilang kapangyarihan mula sa isang sapa. Nang matapos ang lalaking iyon sa kanyang pagukit, lumipad ang mga pinagtatapalan ng kahoy, at sa kanya ibinaba ang kanyang kamay. Tumiti siya at sinabi, Little Feng, pinagtatawanan mo ang iyong matanda dahil ang kanyang pandinig ay kumupas na sa edad.
Sabi ng lalaki sa pagkakataong iyon. Dahan-daang lumingon ang lalaki at mahinang ngumiti. Ama, naging mas malakas ka kaysa dati, paano ka mabibingi? Sumagot si Lin Fang na may napakagandang ngiti sa kanyang mukha. Ang lalaking iyon ay ang dating pinuno ng Lin Clan, si Lin Hai. Mukhang nanatili rito sina ama at ina at may tiyagang naghintay para sa akin na maging mas malakas habang tumutulong sa kung saan sila makakaya. Naisip ni Lin Fang. Pagkatapos niyang makarating sa Imperial City kasama si Duan Feng, tila may ilang bagay na mahimalang nahuhulog sa lugar, na parang may nagtatangkang gabayan siya ng palihim. Sigurado si Lin Feng na ang karamihan sa tulong na natanggap niya noon ay dahil sa kanyang mga magulang. Tumayo si Lin Hai at niyakap ang mga balikat ni Lin Feng. Si Lin Feng ay kasing tangkad niya. Tumiti si Lin Hai, mukhang masaya siya. Hindi ko akalain na sisikat at sisikat ng husto ang anak ko, parang mali ang akala kong ordinaryo ka lang. Sabi ni Lin Hai na parang may pagmamalaki. Naging pride niya ang anak niya. Noon, gusto niyang mabuhay si Lin Feng bilang isang ordinaryong tao, gusto niyang magkaroon siya ng ganap na normal na pang-araw-araw na gawain, ngunit pagkatapos malaman na hindi kailanman maaaring maging ordinaryong tao si Lin Feng. Bukod pa rito, kahit na gusto ni Lin Feng na magkaroon ng pangkaraniwan at ordinaryong buhay, imposible para sa kanya na mamuhay ng ligtas at mapayapang buhay. Kung siya ay ordinaryo, binubuli siya ng mga tao dahil sa pagiging mahina. Sinimulan ni Lin Feng ang kanyang buhay bilang isang ordinaryong binata at pagkatapos, hakbang-hakbang. Siya ay naging lubhang malakas. Hindi naisip ni Lin Hai na mangyayari ang ganoong bagay. Pagkatapos ng lahat, noong 15 si Lin Feng, imposibleng maging mas ordinaryo siya. Umiling si Lin Feng at sinabing, Ama, ang Lin Clan. Yangzhou City. Alam ko na ang lahat. Nahawakan mo ng tama ang lahat. Huwag isipin na magpakita ng mainit na damdamin sa mga taong masama ang pakikitungo sa atin. Nag-react ka lang sa provocation nila. Ikaw ay naging walang awa, Little Feng. Sayang at nabuklod ang pagtatanim ng matandang ama mo, iyon ang dahilan kung bakit ako bumalik sa Yangzhou City at naging pinuno ng Lin Clan. Bamantong hininga si Lin Hai. Si Lin Hai ay may isang hindi sumusukong personalidad. Naging sobrang agresibo niya kina Lin Badao, Lin Haoran, at ilang iba pang matatanda dahil binubuli nila si Lin Feng. Si Lin Hai ay walang awa din. Inatake niya si Lin Haoran at pinatay ang isang elder. Si Lin Hai ay hindi kailanman naging duwag o mahina. Siya ay naging pinuno ng Lin Clan ngunit nanatiling tahimik dahil ang kanyang paglilinang ay seliado at dahil sa sikreto tungkol kay Yu Menghe. Sa Imperial City, alam ng lahat ang tungkol sa apat na namumukod tanging magsasaka na namangha sa buong bansa 18 taon na ang nakararaan, at alam pa nila na ang isa sa kanila ay walang malasakit, hindi sumusuko at mayabang na pumailang lang sa langit. Gayunpaman, kinokontrol ni Lin Hai ang kanyang sarili at nanatiling nakatago sa loob ng Imperial City sa lahat ng oras na ito. Ang walang kapantay na martial god unang yugto. Kabanata 443, ang kakaibang lugar. Sige, tama na kayong dalawa, itigil na ninyo ang pag-uusap tungkol sa mga malungkot na bagay, hayaan na ang nakaraan ay lumipas na. Walang pakialam na sabi ni Yu Menghe habang umiiling nang marinig niya sina Lin Feng at Lin Hai. Pagkatapos, sumama sa kanila sina Yu Menghe at Meng Qing. Tumingin si Lin Hai kay Yu Menghe at ngumiti. Sige, huwag na nating pag-usapan ang Lin Clan. Ang mga bagay na iyon ay kabilang sa nakaraan kaya kalimutan na natin ang mga ito. Ngunit Little Feng, huwag mag-alala, ang Lin Clan ay may pag-asa pa, ang dugo ng Lin Clan ay patuloy na dumadaloy sa mga ugat ng mga bagong henerasyon. Ayan ka na naman. Sabi ni Yu Menghe habang nakatitig kay Lin Hai na ikinagulat niya pero agad din siyang ngumiti ng pilit. Nang makita ni Lin Feng at Meng Qing sina Yu Menghe at Lin Hai na tumawa rin sila. Mukhang sila ay malalim pa rin sa paibig, isang simple at malambot na pag-ibig. Tatay, pumunta ka sa Imperial City, bakit hindi mo sinabi sa akin ang kahit ano? Tanong ni Lin Feng na nagulat. Little Feng, alam mo ba kung paano umalis ang iyong ama sa Imperial City noong nakaraan? Tanong ni Lin Hai kay Lin Feng na ikinagulat niya. Nanatili, siyang tahimik at sumagot. Ang taong iyon mula sa Imperial Clan. Talaga. 18 taon na ang nakararaan, kakapanganak pa lang sa iyo ng iyong ina ngunit tinatakan ni Duan Renhuang ang aking espiritu at ang aking paglilinang, pagkatapos ay pinilit niya akong umalis sa Imperial City. Pinagbawalan niya akong pagpasok sa Imperial City, wala kahit isang hakbang. Noon, sobrang napahiya ako. Kinasusuklaman ko siya ngunit dahil sa iyo, pinili kong huwag pansinin ang kahihiyan at bumalik sa Yangzhou City. Sinadya kong manatili doon magpakailanman, napagpasyahan kong hindi na bumalik sa Imperial City, ngunit nagbago ang isip ko. Sa huli, tumigil ako sa pag-aalaga sa mga ganoong bagay at sinira ko ang aking pangakong hindi na babalik. Kaya bumalik ako at hinanap ko ang iyong ina. Mabagal na sabi ni Lin Hai. Bukod sa iyo at sa mga nakatira dito, walang ibang nakakaalam na ako ay nasa Lovesick Forest. Kung alam ni Duan Renhuang na bumalik ako sa Imperial City, pupunta siya upang patayin ako. Ang sinusubukan kong sabihin ay, kung wala sa matinding panganib ang buhay mo, hindi na sana nagpakilala ang nanay mo at dinala ka dito para makita ako. Nang marinig ni Lin Feng si Lin Hai, nanatili siyang tahimik. Kaya ganyan. Ang kanyang ama ay pumunta sa Imperial City upang hanapin ang kanyang ina at ito ay lubhang mapanganib. Ang kanyang ama na bumalik sa Imperial City ay isang ganap na sikreto at hindi niya maipakita ang kanyang sarili sa sinuman. Si Duan Renhuang ay isa sa 4 na henyo mula 18 taon na ang nakakaraan. Tanong ni Lin Feng, may malamig na liwanag sa kanyang mga mata. Si Duan Renhuang, isang makapangyarihang pangalan, nakakagulat na ang kanyang pangalan ay naglalaman ng mga karakter na Huang nangangahulugang emperador.
Talaga, siya iyon, Duan Renhuang. Siya ay isang napaka-ambisyosong tao. Ngayon, siya na siguro ang talagang kumokontrol kay Zuyu. Malamig na sabi ni Linhai. Sinaktan sila ni Duan Renhuang at pinilit si Linhai na umalis at hindi na bumalik. Ang kanilang napagkasunduan ay si Yu Menghe ay hindi pinayagang umalis sa Imperial City at si Linhai ay hindi pinapayagan sa Imperial City, kung hindi, ang Duan clan ay patuloy na hahanapin sila. Ang talagang kumokontrol kay Zuyu. Bulong ni Linfang. Siya iyon, 18 taon na niyang hinabol ang kanyang magulang at nawala pagtatapos. Dahil sa kanya, napilitan si Linhai na palihim na pumasok sa Imperial City, hindi nang ahas na magpakita ng sarili. Little Fang, huwag mong masyadong isipin ang mga bagay na iyon, baka wala na si Duan Renhuang sa Zuyu. Sa kanyang talento at antas ng cultivation, maaari sana siyang magpasya na lumipat sa isang mas magandang lugar na may mas malalakas na cultivator, malamang na ayaw niyang manatili sa isang maliit na bansa tulad ng Zuyu. Ang kanyang layunin ay malamang na si Zuyu o maging ang malawak at walang katapusang kontinente ng siyam na ulap. Idinagdag ni Yu Menghe kung saan bahagyang tumanggo si Linfang. Sa katunayan, kung 18 taon na ang nakalipas ay iba ang nangyari, malamang na iniwan ng ama ni Linfang, si Linhai, si Zuyu, sinundan niya sana ang kanyang martial path at lalo pang lumakas. Linfang kahit na matagal nang hindi nagpakita si Duan Renhuang, may isa pang tao na dapat mo ring ingatan. Dagdag ni Yu Menghe. Sino? Ang koro ng prinsipe, si Duan Wu daw. Sagot ni Yu Menghe sa seryosong tono. Pagkatapos ay nagpatuloy siya. Si Duan Wu daw ay may kaparehong dugo kay Duan Renhuang, mayroon din silang magkaparehong ugali. Napakalapit ni na Duan Renhuang at Duan Wu daw. Bukod pa rito, si Duan Wu daw ay nangunguna na ngayon sa 8 mataas na opisyal, tulad ni Duan Renhuang noong nakaraan, mayroon silang nakakatakot na lakas at nakakagulat na talento. Duan Wu daw. Bulong ni Linfang. Ang koro ng prinsipe na si Duan Wu daw ay ligaw at matigas ang ulo, agresibo at marahas, kung sino man ang makasakit sa kanya, papatayin niya ang lahat ng kasangkot, ngunit kung ang mga tao ay mabait sa kanya, pakikitunguhan niya sila ng maayos, siya ay lubhang agresibo kapag na-provoke. Mag-iingat ako. Tumanggo si Linfang. Yu Menghe ngumiti at tumanggo habang nakatingin kay Linfang, pagkatapos ay dinagdag niya, na tila may kumpiyansa. Little Fang, huwag mong masyadong i-pressure ang iyong sarili. 18 taong gulang ka pa lang at maaari mo nang patayin ang mga cultivator ng ika-4 na layer ng Zuanqi, mas malakas ka kaysa sa amin ng iyong ama sa iyong edad. Bukod kay Duan Wu daw, wala sa iba pang mataas na opisyal ang may higit na potensyal kaysa sa iyo. Magiging mas malakas ka sa kanilang lahat sa lalong madaling panahon, ito ay isang oras na lamang. Ang iyong layunin ay dapat na maabot ang tuktok ng 8 mataas na opisyal. Ang tuktok ng 8 mataas na opisyal. Itinaas ni Linfang ang kanyang ulo at mataimtim na tumingin sa malayo. Kailangang higit pa riyan ang kanyang layunin. Siguro ang kanyang likas na kakayahan ay hindi sapat na mataas, marahil siya ay hindi masyadong malakas, ito ay hindi mahalaga, siya ay palaging kailangan upang maghangad para sa mas mataas na mga layunin. Kung wala siyang talento, dugo, pawis at luha ang babayaran niya para matupad ang kanyang mga pangarap. Kailangan niyang patuloy na umakyat sa mas mataas, hanggang sa lahat ng tumitingin sa kanya, ay napilitang tumangala sa kanya at panoorin siyang pumailanglang sa langit. Ito ay katulad ng kay Chu Zanpang, walang nag-iisip na si Linfang ay maaaring makipagkompetensya sa kanya. Sa harap ni Chu Zanpang, siya ay isa lamang insekto, gayunpaman, si Linfang ay hindi kailanman itinuring niya si Chu Zanpang bilang kanyang layunin, nakatuon lang siya sa pagiging mas malakas para protektahan ang mga inaalagaan niya. Nilagpasan niya ang bawat hadlang na humahadlang sa kanyang martial path. Si Duan Wu daw, ang prinsipe ng korona, ay hindi maaaring magkaroon ng Zuyu bilang kanyang layunin. Naisip ni Linfang. Kung si Duan Wu daw ang naging layunin ni Duan Wu daw, sana ay nasaraan siya ng loob at mawawalan siya ng motibasyon na lumakas. Nagawa ni Duan Wu daw na isantabi ang lahat dahil palagi niyang hinahabol ang layuning maging mas malakas. Little Fang, dadalhin kita sa isang tiyak na lugar. Biglang sinabi ni Yu Meng ng mahiwaga na ikinagulat ni Linfang. Isang lugar. Hindi kaya nagkaroon na naman ng hindi kapanipaniwala sa Lovesick Forest. Tumingin si Linfang sa kanyang ama na si Linhai, nakangiti ito, na lalong ikinagulat ni Linfang. Sige. Sagot ni Linfang habang tumatango, talagang curious siya. Si Yu Menghe ang nanguna at nagsimula silang maglakad sa isang masukal na kagubatan. Kalmadong sumunod sina Linfang at Meng Qing mula sa likuran. Tinawid nila ang layo na halos 1,000 hakbang at sa harapan nila ay may lumitaw na ilang mga puno na halos 1,000 taong gulang na rin. Mayroong 4 na sinaunang puno, ang lugar na ito ay sobrang dilim, ang mga puno ay nagbubura sa kalangitan at ni isang liwanag ay hindi nakapasok sa kanilang nasasakupan. Nakabalot na si Vines sa mga puno. Sa gitna ng 4 na punong iyon, nakakagulat na may isang kuweba na pumapasok sa lupa, kahit na hindi makita ng isa ang kuweba, ito ay kakaiba, mukhang napakalalim. Si Yu Meng ay naglakad pasulong at pumasok sa kuweba. Si Linfang ay natulala. Little Fang. Halika. Sabi ni Yu Menghe habang nakatalikod at nakangiti kay Linfang. Pagkatapos noon, pumasok din si Linhai sa kuweba. Tumingin si Linfang sa kanila at pagkatapos ay biglang nawala sa paningin nila Yu Menghe at Linhai. Nawala sila sa loob ng kuweba sa isang iglap ng walang anumang babala. Ano ito? Napatulala si Linfang. Kakaiba, 2 tao ang nawala na para bang wala sila doon sa simula. Ito ay dapat na isang ilusyon. Biglang bamulong si Linfang. Ito ay dapat na isang anyo ng pangkukulam.
Ang pangkukulam lamang ang maaaring humantong sa gayong perpektong ilusyon at baguhin ang mga pisikal na tuntunin ng mundo. Ang landas ng pangkukulam ay ganap na naaayon sa kalikasan, maaari itong humiram ng lakas ng lupa at kalangitan upang muling hubugin ang lupa. Maaaring gamitin ito ng isa upang lituhin, o lumikha ng mga ilusyon o kahit na pumatay ng mga tao. Meng Qing, pumasok din tayo. Sabi ni Lin Feng habang hinihila si Meng kamay ni Qing. Dahan-dahan silang pumasok sa kuwebang iyon. Sa loob ng kuwebang iyon, iba ang lahat. Naramdaman na lang ni Meng Qing at Lin Feng na sila ay nanghihina, ang lahat ay umiikot sa kanilang paligid at biglang, ibang lugar ang lumitaw sa kanilang paligid. Ito ay isang maliwanag at maulap na kalangitan, mayroong isang disyerto at ang sikat ng araw ay sinusubukang tumagos sa mga ulap upang maipaliwanag ang lupa sa ibaba. Paano ito posible? Nasaan ba tayo? Ang puso ni Lin Feng ay nagsimulang tumibok ng malakas. Namangha siya. Si Meng Qing ay nagulat din nang makita nila kung gaano kalawak ang disyerto na iyon, pakiramdam nila ay nasa isang ilusyon pa rin sila, ngunit sa kabilang banda, ito ay masyadong totoo, paano ito magiging isang ilusyon? Nasaan ba tayo? Sinubukan ni Lin Feng na manatiling malinis ang ulo at tinanong ang tanong na iyon kina Yu Menghi at Lin Hai. Masyadong kahanga-hanga ang lahat, ito ay hindi kapanipaniwala kaya hindi makapaniwala sina Lin Feng at Meng Qing. Little Feng, sa unang pagkakataon na dinala ako ng iyong ina dito, mas nagulat ako kaysa sa iyo. Sabi ni Lin Hai habang tumatawa. Mabagal siyang nagpatuloy. Tama ka, hindi ito ilusyon, nasa ibang lokasyon lang. Ito ay isang kakaibang lugar na nakita naming konektado sa Lovesick Forest. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 444, ang kapangyarihan at impluwensya ni Lin Feng. Anong kakaibang lugar? Nanginginig si Lin Feng. Ang lugar na ito ay pag-aari ng totoong mundo, hindi ito isang ilusyon. Matapos manatiling tahimik ng ilang sandali, bamantong hininga si Lin Feng. Ang mundong ito ay puno ng misteryo. Ang mga bagay na hindi maisip ni Lin Feng ay patuloy na mangyayari, ang pagdating sa kontinente ng Siyam na Ulap pagkatapos ng kanyang kamatayan ay nakakagulat na. Bukod pa rito, sa kontinente ng Siyam na Ulap, hindi alam ni Lin Feng kung ilan ang napakalakas na magsasaka. Walang alinlangan si Lin Feng na may mga magsasaka na kayang sirain ang mga bundok at walang laman na karagatan, ngunit ang ipinagtataka niya ay, magiging malakas kaya siya para salubungin sila. May mga tao ba dito tulad natin? Biglang tanong ni Lin Feng. Tumanggo si Lin Hai at nagsabi. Oo at marami rin sa kanila ang nagsasanay sa paglilinang, tulad natin. Ang lugar na ito ay nasa kontinente ng Siyam na Ulap ngunit ito ay malayo, malayo mula sa Zuyu. Ang kuweba ang nagbigay daan sa atin na makapunta rito. Ibig mong sabihin parang teleportation. Nagtatakang tanong ni Lin Feng. Sa kanyang nakaraang buhay ay narinig ni Lin Feng ang tungkol sa teleportation sa mga libro at nakakita ng teleportation sa mga pelikula. Alam mo ang tungkol sa teleportation. Isang flash ng pagkabigla ang dumaan sa mga mata ni Lin Hai. Nagulat siya. Malayo sila sa antas ng pag-teleport sa kanilang sarili, may ilang mga alingaw tungkol dito. Nabasa ni Lin Hai ang tungkol sa teleportation sa isang sinaunang libro ngunit nakakagulat, alam din ito ni Lin Feng. Talagang umiiral ang teleportasyon. Nagulat si Lin Feng. Kung isasaalang-alang ang mga salita ni Lin Hai, mayroon talagang ilang tao na gumamit ng teleportasyon sa kontinente ng Siyam na Ulap. Ngunit sa mga sinaunang libro, ang mga tao ay nag-teleport sa kanilang sarili mula sa isang lugar patungo sa isa pa ay nahihilo at nasusuka, gayunpaman, dumaan ako sa ilusyon at pumasok sa kuweba ng maraming beses, ngunit hindi pa ako nakakaramdam ng ganoong pakiramdam, napakakinis ng pakiramdam sa bawat oras na walang anumang kakaibang sensasyon. Parang ang klase ng teleportation na binanggit nila sa mga libro ay hindi lubos na katulad ng sa amin, siguro ang aming. Teleportation ay hindi talaga teleportation spell, hindi rin ako sigurado. Sabi ni Lin Hai, hindi nakaimik si Lin Feng. Kung iyon ay hindi isang teleportation spell at ang ilusyon ng kuweba ay nagbigay daan sa kanila na lumipat mula sa isang lugar patungo sa isa pa, kung gayon ano nga ba ito? Biglang ibinaling ni Lin Feng ang kanyang ulo at tumingin sa malayo, ang disyerto ay malawak at walang hangganan. Walang ganap. Nagulat si Lin Feng. Tatay, paano tayo? Babalik. Napakadali. Kailangan mo lang tumayo kung saan ka dumating sa unang lugar, ipikit ang iyong mga mata at isipin ang tungkol sa pagbabalik. Kaya nga sinasabi ko na hindi ito parang teleportation spell, sa mga sinaunang libro, dalawang uri ng teleportation ang pinag-uusapan nila. Return teleportation, one-way teleportation. Para sa return teleportation, may gate ang dalawang lugar para makatawid ang mga tao pabalik at papunta. Sa kaso ng one-way teleportation, walang posibilidad na bumalik. Ngunit dito, ginamit namin ang isang ilusyon upang maglakbay dito, pagkatapos ay kailangan lang naming isipin ang lokasyon upang bumalik. Kakaiba. Hindi maintindihan ni Lin Feng kung paano ito gumagana. Muli siyang nagtanong, Tatay, nakalibot ka na ba rito? Natanong mo na ba sa mga tao kung ano ang pangalan ng lugar? Nasa rehiyon pa ba tayo ng Zuyu? Kahit na ang mga taong iyon ay nagsasanay din sa paglilinang at nagsasalita ng parehong wika gaya natin, ang kanilang personalidad at kaisipan ay ibang-iba. Masyado silang matigas ang ulo kung sasabihin, mayroong isang lungsod. Ang pangalan nito ay Tianya Hage, ang hukbo nito ay napakalakas at kontrolado nila ang lahat sa rehiyong ito. Ang rehiyon ay parang kuta, ang mga naninirahan dito ay pinapayagan lamang na manirahan sa loob ng lungsod na iyon, halimbawa, hindi sila maaaring lumabas at malayang gumala sa disyerto. Kung tungkol sa ibang mga lugar, tinatawag nila ang labas ng mundo na mga guho. Hindi sila makalakad kahit kalahating hakbang sa labas ng kanilang lungsod.
Ang mga guho. Sa tingin nila ang labas ng mundo ay gawa lamang ng mga guho. Tanong ni Lin Feng. Hindi ko alam. Baka hindi pa sila nakakalabas ng lungsod nila. Sabi ni Lin Hai habang umiiling. Ang mga tao doon ay lubos na naniniwala sa kanilang pamahalaan at lungsod, sa ganoong antas, hindi na ito matatawag na nasyonalismo. Mayroon silang ganap na pananampalataya sa kanilang mga paniniwala, naniniwala sila mula sa kaibuturan ng kanilang puso na ang labas ng mundo ay binubuo lamang ng mga guho. Walang sino man ang manggahas na tanungin ang pahayag na iyon, walang sino man ang manggahas na sumalungat sa pamahalaan ng Tianya Hage, ang kanilang relihiyon ay nasa lahat ng dako sa kanilang mga iniisip. Tsaka wala pa silang narinig na Zuyu, ang alam lang nila ay nasa kontinente ng Siyam na Ulap. Anong uri ng kakilakilabot na lugar iyon? Si Lin Feng ay hindi nakaimik, nasyonalismo, relihiyon. Walang nang ahas na tanungin ang kanilang mga paniniwala. Walang nang ahas na kalabanan ang gobyerno. Hindi nila pinayagan ang sino man na pumunta sa ibang mga lugar at tingnan. Little Feng, huwag mong husgahan ng mga tao at ang kanilang mga paniniwala. Natuklasan ko ang lugar na iyon mahigit 10 taon na ang nakakaraan ngunit hindi ko pa rin talaga naiintindihan ang kultura nito. Ang alam ko lang ay nasa malayong sulok tayo ng kontinente ng Siyam na Ulap. Pagkatapos kong malaman iyon, hindi na ako nag-aalala, pumunta lang ako dito para magtanim. Si Yu Meng ay ngumiti at sinabi kay Lin Feng. Little Feng, tingnan mo. Yu Meng may tinuturo siya sa di kalayuan. May isang malaking grupo ng mga tao na tumatakbo palapit sa kanila. Little Feng, tumingin ka rin doon. Sabi ni Yu Menghi habang nakaturo sa ibang lugar. Nilinggan ni Lin Feng ang kanyang ulo at nakita ang higit pang mga silhouette na lumitaw sa di kalayuan. 18 years, hindi ko sinayang ang oras na iyon. Lahat ng babaeng kinuha ko ay mahirap at miserable ang buhay, dinala ko sila sa Lovesick Forest at tinuruan sila ng cultivation. Ngayon, hindi lang sila nakakaalam ng cultivation, kundi lahat sila ay tinuruan din ng pangkukulam. Lahat sila ay gumugo ng higit sa 10 taon sa pagsasanay at salamat sa kanilang mga pagsisikap, lahat sila ay sapat na malakas upang tumulong sa paggampan ng ating mga responsibilidad. Ang ilan sa kanila ay may lakas na higit pa sa Zuan Chi layer, kasama ng kanilang pangkukulam, lahat sila ay napakalakas. Sa sandaling iyon, ang babaeng tinukoy bilang pinakamagandang babae ni Zuyu ay hindi man lang mukhang malambot at maamo. Napuno ng matatalim at malamig na liwanag ang kanyang mga mata. 18 taon na ang nakalilipas, dahil wala siyang sapat na lakas at dahil inabandona siya ng kanyang suporta, nahiwalay siya sa kanyang asawa. Hindi pa nga niya masyadong nakikita ang asawa at anak. Si Yu Meng ay hindi niya gustong maulit ang ganitong kalunos-lunos na sitwasyon, kaya't kinupkup niya ang mga babaeng iyon at ginawang makapangyarihang mga babae, tinuruan niya sila ng cultivation, at ang mga babae ay naging pinagmumulan ng kapangyarihan at impluensya para sa kanya. Binuo niya iyon para sa kanyang sarili. At para sa kanyang anak, si Lin Feng. Ngayon, kasama niya ang kanyang anak, mababawasan ang kanyang pagkabalisa kung protektahan si Lin Feng ng kanyang lihim na tropa ng kababaihan. Sa ganoong paraan, si Lin Feng ay magkakaroon ng pinagmumulan ng kapangyarihan at impluensya para suportahan siya sa lahat ng oras, hindi lang siya magkakaroon ng kapangyarihan ng kanyang ina. Hindi na mabubuli at mapapahiya si Lin Feng dahil wala siyang kapangyarihan o impluensya, tulad ng patuloy na pagbabanta at pagtatangka ng One Show Sect na patayin siya. Kung utos ni Lin Feng ang tropa ng mga babae na ito, hindi na kailangang lumaban pa si Lin Feng, pinatay na sana ng mga babaeng iyon ang One Show Sect hanggang sa pinakahuling disipulo. Tumanggo si Lin Feng, nasaksihan na niya kung gaano kalakas ang mga babaeng ito. Ang unang pagkakataon ay sa Lovesick Forest, nang pilayin nila ang paglilinang ni Yukio. Ang ibang pagkakataon ay noong 6 na babae, lahat sila ay nasa Zuan Chi layer lamang, ang gumamit ng makukulay na ribbons upang ganap na itali ang katawan ng matanda, nasugatan siya ng husto at pinigilan ng bawat galaw niya, hinayaan siyang mapatay ni Lin Feng ng madali. Nakakatakot ang kanilang lakas. Ang ilan ay mas malakas pa kaysa kay Lin Feng. Little Feng, lahat sila ay sa iyo na. Hayaan silang maging mapagkukunan mo ng kapangyarihan at impluensya, gamitin sila para manginig sa takot ang buong bansa ng Zuyu. Sabi ni Yu Menghi na ikinagulat ni Lin Feng. Akin. Pero, sa tingin mo ba, sa lakas ko, kailangan ko pa rin ng kapangyarihan at impluensya para suportahan ang sarili ko. Sabi ni Yu Meng pinipigilan niya si Lin Feng. Sa simula, noong tinuruan ko sila ng cultivation, ito ay para sa iyo. Kung balang araw ay hindi mo na sila kailangan, palayain mo na lang sila sa iyong serbisyo at hayaan silang mamuhay ng sarili nilang buhay. Nang marinig ni Lin Feng si Yu Menghi, nanatili siyang tahimik. Sa katunayan, si Yu Menghi, sa kanyang lakas, ay hindi kailangan ng mga ito. Pinalaki niya sila lalo na para kay Lin Feng. Si Lin Feng ay magkakaroon ng higit na kapangyarihan at impluensya sa kanila na kumikilos bilang kanyang suporta. Sige, maaari na akong magsimula sa aking plano kung gayon. Bulong ni Lin Feng. Agad siyang tumanggo at nagsabi. Inay, salamat sa pagbibigay mo sa akin. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 445, Break the Spell. Mahigit 2 taon na ang nakalipas mula nang kumilos ang One Show Sect, ang Holy Courtyard ng Zuyu, Ice and Snow Mountain Village at ang Haoyu Sect upang wasakin ang Yunhai Sect. Ang mga elder ng Yunhai Sect at Patriarch Nangong Ling ay nag-alay ng kanilang buhay para iligtas si Lin Feng. Lahat sila ay nakipaglaban sa kanilang buhay sa linya upang protektahan siya, ito ay isang trahedya ngunit nakakaantig na kaganapan. Ang dugo ng Yunhai Sect ay bumuo ng isang ilog na dumadaloy sa Stormy Gorge. Kapag nakakuha na ng sapat na lakas sina Lin Feng at Meng Qing, babalik sila upang makita ang ilog ng dugong iyon. Dahil nawasak ang Yunhai Sect, palaging dala ni Lin Feng ang singsing ng Patriarch.
Gusto niyang buhayin ang Yunhai Sect. Gusto niyang ipaghiganti ang lahat ng mga nakaraang hinaing. Ang lahat ng miyembro ng Yunhai Sect ay isinakripisyo para iligtas si Lin Fang. Kahit na magkaroon ng matinding lakas, hinding-hindi makakalimutan ni Lin Fang ang pangakong binitawan niya. Mula nang magdugo noong araw na iyon, hindi nakalimutan ni Lin Fang ang Yunhai Sect, malinaw niyang naalala ang bawat sandali. Maghihiganti si Lin Fang. Sandali lang, wala nang iba pa. Nakalusot na si Lin Fang sa pangalawang layer ng Zuan Qi ngunit umaasa sa kanyang mga kakayahan, madali niyang mapatay ang mga cultivator ng ikatlong layer ng Zuan Qi, at ang pagpatay sa mga tao sa ikaapat na layer ng Zuan Qi ay bahagyang mas mahirap. Bukod pa rito, mayroon siyang isang malakas at matigas na hukbo sa likod niya, at sa sandaling iyon, natanggap din niya ang mga makapangyarihang babae na pinalaki ni Yu Minghi. Sa lahat ng mga taong ito ay nasa ilalim ng kanyang kontrol, ito ay isang magandang pagkakataon upang harapin ang mga bagay tungkol sa Yunhai Sect. Tungkol sa mga Samire sa Yunhai Sect, walang sinuman sa kanila ang makakatakas sa paghatol. Itinaas ni Lin Fang ang kanyang ulo at tumingin sa langit. Ipinaalala sa kanya ng langit ang malalim na tingin na laging nakikita sa mga mata ni Protector Kong na palaging kabaligtaran sa malambot at banayad ng ngiti ni Protector Bay. Naaalala niya kung paano hindi nag-aksaya ng anumang salita si Nan Gongling. Naantig at naantig si Lin Fang sa mga buhay na isinakripisyo para protektahan siya. Hinding-hindi niya makakalimutan ang mga mukha ng mga ito nang magbukas sila ng landas para sa kanya. Noon, nakalusot lang si Lin Fang sa layer ng Lingqi. Siya ay isang immature na binata pa, ngunit sina Protector Kong at Protector Bay ay nag-alay pa rin ng kanilang buhay para sa kanya. Si Protector Kong, na umaasa sa kanyang anino na espiritu, ay madaling makatakas, ngunit hindi niya nagawa. Nanatili siya at nakipaglaban ng buong lakas, na nagpapahintulot kay Lin Fang na makatakas ng ligtas. Bukod dito, sinamahan ni Protector Bay si Lin Fang sa templo, ngunit tumalikod siya at piniling mamatay habang nakikipaglaban sa iba. Pakiramdam ni Lin Fang ay binalikan niya ang lahat ng mga sandali na humantong sa kanya hanggang ngayon. Duan Tian lang, may isang pangalan na mananatili sa isip ni Lin Fang. Nakita ni Lin Fang ang mapanuksong mukha ni Duan Tian lang habang nakapikit siya, dahilan para biglang lumamig ang ekspresyon niya. Si Duan Tian lang ay nabuhay ng napakatagal, kailangan siyang patayin ni Lin Fang. Bukod pa rito, ang Holy Courtyard ng Zuyu ay kailangan ding burahin sa pag-irot. Nang marinig ni Yu Meng na tinanggap ni Lin Fang ang mga babae, ngumiti siya. Sa Zuyu, maraming tao ang gustong patayin si Lin Fang. Si Lin Fang ay mayroon na ngayong higit na kapangyarihan upang protektahan ang kanyang sarili. Kahit iilan lang ang mga ito para protektahan siya, wala siyang panganib. Little Fang, ang tropa nila ay may kabuuang 36. Bawat isa sa 36 ay napakalakas at nagsagawa ng pangkukulam. Maaari mong i-deploy ang mga ito sa 6x6 formation na magbibigay daan sa kanila na mag-cast ng 6 na spell. Maaari mo ring i-deploy ang mga ito sa 4x9 formation at maaari silang mag-cast ng 4 na malalakas na spell o 9 na weaker spells. Sa mga pormasyong ito, pagsasamahin nila ang kanilang kapangyarihan upang magpakawala ng isang spell. Kung gagamit ka ng 9, ang kanilang kapangyarihan ay magsasama-sama sa isang solong spell na magbibigay daan sa kanila na ilabas ang kanilang pinakamalakas na spell. Pinapayagan silang lumaban ng may pinakamataas na lakas. Paliwanag ni Yume, kay Lin Fang. Siyempre, gagawin sila ni Lin Fang sa ilalim ng kanyang kontrol, kaya kailangan niyang malaman kung anong mga kakayahan ang mayroon sila. Nang marinig ni Lin Fang si Yu Minghi, medyo nagulat siya. Lahat sila ay maaaring gumamit ng pangkukulam at mayroong 36 na babae sa kabuuan. May kapangyarihan silang pumatay ng walang katapusang bilang ng malalakas na kalaban, lalo na habang lumalakas sila. Nilikha ko ito bilang isang espesyal na unit na idinisenyo upang gumamit ng pangkukulam. Nagagawa nilang lahat na kumilos at lumaban ng sama-sama sa perpektong pag-synchronize. Ang pangalawang dahilan kung bakit ko sila pinili ay para palayain sila sa kanilang kalunos-lunos na sinapit. Pagkatapos ko silang kunin, ipinanganak silang muli, binigyan sila ng pangalawang buhay kung saan lahat sila ay magkakapatid, ang backlog na nabuo nilang magkasama ay nagpapataas din ng kanilang kakayahang gumamit ng pangkukulam. Yu Minghi smiled at sinabi, Lin Fang, gusto mo bang subukan ito? Sige. Tumanggo si Lin Fang. Maya-maya pa ay nagsimula na siyang maglakad patungo sa isang grupo ng mga babae. May 6 na magagandang babae na nakasuot ng puting damit, pabilog silang nakaupo sa lupa, nakapikit ang mga mata ngunit may kakaibang liwanag na bumungad sa kanilang katawan. Ang kapaligiran ng disyerto ay ganap na tahimik, at walang hangin upang basagin ang nakakatakot na kapaligiran. Dahan-daang naglalakad si Lin Fang patungo sa 6 na babae. Siya ay halos 10 metro ang layo mula sa kanila, pagkatapos ay habang siya ay humakbang muli, isang napakalakas na hangin ang nagsimulang umihip. Ito ay malamig at naramdaman ni Lin Fang na parang ang hangin ay tumatagos sa kanyang laman. Sa gitna ng kalmadong disyerto, isang napakalamig na hangin ang biglang nagpakawala kay Lin Fang. Ngunit hindi tumigil si Lin Fang sa paglalakad, nagpatuloy siya. Ang hangin ay patuloy na lumalamig habang ito ay tumagos ng mas malalim sa kanyang mga buto. Ang ginintoang buhangin ay nagsimulang umikot sa lupa at kalaunan nagsimulang umangat sa hangin. Nagpatuloy ito sa pag-ikot sa hangin hanggang sa nabuo ang isang maliit na buhawi. Napapaligiran na siya ngayon ng 6 na maliliit na buhawi. Isang nakamamatay na enerhiya ang lumabas mula sa mga buhawi at inatake si Lin Fang sa isang kisap mata. Nagulat si Lin Fang. Kay wagas at walang halong pagpatay na layunin. Walang pinipigilan. Boom! Isang marahas na sandstorm ang biglang nagpakawala. Nagsimulang magsanib ang maliliit na buhawi at bumuo ng nakakatakot na bagyo na umikot sa paligid ni Lin Fang. Walang makita si Lin Fang, napapalibutan siya ng nakakatakot na bagyo.
Nagulat si Lin Feng, naglabas din siya ng nakakatakot na nakamamatay na enerhiya. Nang walang awa para sa kanyang mga kalaban, ang kanyang nakamamatay na chi ay agad na sumabog sa kalangitan at bumuhos sa kapaligiran. Si Lin Feng ay naglalabas ng mas maraming nakamamatay na enerhiya, ang kanyang nakamamatay na enerhiya ay hindi nasa Syra. Ang nakakatakot na nakamamatay na chi na iyon ay gamulong sa kalangitan. Ang malamig na sandstorm ay tila nagsimulang mawalan ng lakas, na parabang nagsisimula itong hamina. Tila ang nakamamatay na enerhiya ni Lin Feng ay mayroon na ngayong sapat na kapangyarihan upang sugpuin ang sandstorm. Sa sandaling iyon, ang nakamamatay na enerhiya ay gumalaw na parang mga alon, pabalik-balik pagkatapos ay bumagsak. Unti-unting humihina ang hangin, na parabang hindi ito naroroon sa simula. Ang nakamamatay na enerhiya ni Young Master ay napakalakas, ito rin ay napakadalisay at siksik. Ito ay mas malakas kaysa sa nakamamatay na enerhiya na nasa loob ng aming spell. Kung lalaban tayo, siguradong matatalo tayo. Sabi ng isa sa 6 na babae habang dinilat ang mga mata. Malinaw at malambing ang boses niya. Chun Feng, hindi ngayon ang oras para magbigay ng mukha, tumigil ka sa paggamit ng iyong buong kapangyarihan. Talagang matatalo siya kapag hindi mo siya binigyan ng mukha. Sabi ni Yu Menghe habang tumatawa at nakatingin kay Lin Feng. Nang makita niyang mukhang nahihiya si Lin Feng, lalo siyang tumawa at sinabi. Little Feng, huwag mong isipin na ang 6 na buhawi na iyon ay hindi malakas, ito ay simula pa lamang ng kanilang spell. Kung talagang magsasama ang 6 na buhawi bilang isa, ang lakas na inilabas mo kanina ay magbibigay lamang sa iyo ng ilang dagdag na sandali ng buhay. Si Lin Feng ay mukhang nag-iisip. Sa deadly energy na, kakalabas lang niya, hindi siya mananalo laban sa isang genuine information spell. Siyempre, kung hindi ka magsisikap at gagamitin ang bawat onsa ng iyong lakas, magkakaroon ka ng kapangyarihang malampasan ang spell ng isang panalo. Laban sa 6 na ito. Sabi ni Yu Menghe na nagpapaliwanag kay Lin Feng ng detalyado. Kung gagamitin niya ang bawat onsa ng kanyang kapangyarihan, magagawa niyang talunin ang 6 na cultivator na nakapaligid sa kanya, ngunit mayroon pa ring 30 miyembro. Ang tropa ni Yu Menghe ay hindi itinuturing na mahinang puwersa. Sa 18 taon, si Yu Menghe ay walang ginawang pagsisikap upang lumikha ng isang napakalakas na grupo. Inay, sabihin sa kanila na gamitin ang kanilang buong lakas. Sabi ni Lin Feng habang bahagyang nakangisi. Ang kanyang ngiti ay puno ng kumpiyansa na nagpatigil kay Yu Menghe. Agad niyang sinabi, Chun Feng, gusto ng iyong master na gamitin mo ang iyong buong lakas, alam mo kung ano ang dapat mong gawin. Alam ko. Sagot ni Chun Feng habang nakangiti kay Yu Menghe. Napakabilis, ang kanilang mga buhawi ay tumaas sa himpapawid at ang mga buhawi ay nagsimulang palibutan muli si Lin Feng. Masyadong bata pa si Little Feng. Masyado siyang kumpiyansa, baka kailangan niyang ma-injure sa spell bago niya maintindihan. Napaisip si Yu Menghe habang nakangiti. Si Lin Feng ang mananalo. Sabi ni Meng Qing sa sandaling iyon sa mahinang boses na ikinagulat ni Yu Menghe. Pagkatapos ay sinabi niya kay Meng Qing. Paano ka naniniwala sa Little Feng? Mas naniniwala ako sa kanya kaysa sa sarili ko. Kung sasabihin niyang susubukan niya ang isang bagay, ibig sabihin ay may plano siyang manalo. Ipinaliwanag ni Meng Qing kung saan umiling si Yu Menghe at sinabi, habang nakangiti. Meng Qing, sobrang tiwala mo sa kanya. Siyempre, si Yu Menghe ay talagang labis na natuwa nang makita ang pananampalataya ni Meng Qing kay Lin Feng. Yu Meng nakangiti pa siya at nang biglang may narinig siyang malaking impact. Tumigil na ang sandstorm at natangay ang 6 na babae. Yu Meng nagulat siya. Kaagad pagkatapos, nakita niyang muling lumitaw si Lin Feng sa kanyang harapan, mukha siyang kalmado at tahimik na parang walang nangyari. Mukhang mas kilala mo ang anak ko kaysa sa akin. Sabi ni Yu Menghe kay Meng Qing. Nanalo si Lin Feng, at napakabilis niyang nanalo. Sa isang kisap mata, nasira na niya ang spell. Yu Meng humarap siya kay Lin Feng at nagtanong. Naiintindihan mo ba ang masalimuot ng mga spell? Oo, sagot ni Lin Feng habang tumatango. Sa Yangzhou City, gumugol siya ng mahabang panahon sa pagsasaliksik ng mga spells at formations. Ang sandstorm spell na iyon na nabuo mula sa 6 na buhawi ay hindi ganoon kakomplikado, ito ay napakasimple para sa isang taong may alam kung paano masira.